Okay. Dito po tayo ngayon sa Calaca, Batangas, kung saan makapanayin po natin ang City Administrator ng Calaca, si Ma'am Cristina Harris. At siya po ang ating makapanayin ngayong umaga upang maghatid po ng mga sariwang impormasyon sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa iyo, Ma'am Admin. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am, tatanungin lang po namin, walang po kami ng update dito po sa inyong pamamahala. Ano po ba yung pinagkakabala natin ngayong 2026? Sa pinagkakaabalahan ho ay sobrang Yung priority natin? ang priority, siyempre po the implementation po ng ating mga programa. Lalo tigit ngayon po ay we are catering ang mga programa na makakatulong sa ating mga kalakazins. Opo. At siyempre, yun kung alam natin, we are at a period na may energy crisis. So of course, we are implementing of how we could help ano po ang ating mga kababayan in many projects and programs. Kumusta naman po yung ating tungkol sa problema sa enerhiya? Okay naman po ang tungkol sa enerhiya natin. Siyempre, the price of our gasoline ay siyempre taas. But we are trying to assist or to help our people of how we could cope that situation. Ano po, in many programs na ginagawa. With me, of course, is Miss Gab from the city, Office of the City Mayor. Please be here, Miss Gab from the media. Okay. So, yun po, ang mga programa po namin ay tuloy-tuloy. We have the nasa gawa programs and projects. We have the 12 pillars nitong ating nasa gawa projects na ito po ay tuloy-tuloy, non-stop. Po? We have that 12 pillars. Will you please, we have din nasa barangayan. Tinutuloy namin yan, ano po, lahat ng services ng ating munisipyo ay dinadala natin sa barangay. Yung dahil sabi nga, if Muhammad, what is that, if the mountain cannot go to Muhammad, let Muhammad go to the mountain. Yes. So, yan po ay programa, lahat-lahat ng serbisyo ng departamento, dinadala namin doon. So, we have that nasa isip, kasi yung educational support namin, continuous yan. So, bahagi na po yan, non-stop. So, yung nasa isip, siyempre, unang-una yung scholarship natin, yung nasa isip program, yung support natin ng mga school supplies, everything, the need of our students, especially this time na tayo ay nasa Brigada Eskwela, preparing the school sa kahandaan. Of course, yung po mga programa natin ito ay naayon sa pangangailangan ng ating mga bata. Everything, many to mention, pero ito po ay talagang tuloy-tuloy na programa ng ating munisipyo. Meron po ba kayong mga programa tungkol po sa pagtulong ng ating mga mahirap na kababayan? Ay, yes po. Of course, we have that. Siyempre, hindi lang po naman yung sa CSWD, hindi lang po yung ating mga pondo from the national government, but from our end, talaga meron po tayo na itinutulong sa iba't ibang sektor ng lipunan. Yan po, siyempre, surveyed pa rin ang ating poverty level. So, tuloy-tuloy tayo. Meron po tayong locally implemented programs ng nasa tupad, Ma'am Gab, yung hindi man nasa tupad yung sa purpose natin, may local kami, nasa Kalinga, ang aming title. So, those who are not included, hindi pinalad, siyempre marami din, ay meron po kami local version ng ating purpose ng nasa Kalinga. Yun po mga pagtulong sa mahirap. Other subsidy mo, tungkol sa senior citizen, kumusta naman ang sa... Okay naman po sa senior citizen.
Syempre, aside from that birthday gift sa kanila, meron din po naman kami na version ng ating yung pension, which is limited din from the national. We are also having that local version ng local pension. Sa industry po natin, kumusta naman po yung tungkol po sa pangunahing kinabubuhay po ng ating mga kababayan dito? Yung trabaho, pangunahing kinabubuhay. Okay, sa trabaho naman po ay a blessing naman sa atin at aming mga industries dahil sinusunod naman po natin ang priority ng Kalaka first para sa mga trabaho. We are endorsing and we have Ms. Dapo de Dole na tayo po ay talagang tinitingnan natin ang mga pangangailangan at tuloy din naman po ang ating agri-sector, fisheries sector. Lahat po naman po ay Yung hacienda po ng mga tubo, kumusta naman? ang mga hacienda tubo, medyo naman po dito inalesi na din po ang sa pagtutubuhan. Tungkol kasi sa ano din, admin, tungkol sa mga residente din natin na hinanaing dito sa bayan ninyo, tungkol sa pagdating ng gabi, wala na sila masasakyan. Dahil nga, minsan, karamihan din sa mga umaano na sinasakyan nila, malaki ang singil sa kanila Okay. ng pamasahe. Okay, napakaganda po ng inyong tanong. Kasi, Di ba kayo nag-ano ng kayong local government nyo, mag-ano kayo ng kanta kayo ng mga libreng sakay kung sa mga dating ganyan mga oras. Dahil may mga communers natin na umaabot nagtatrabaho ng panggabi. Yun lang yung madalas nilang hinalain dito sa Alcala. Dahil nga, pag sumasakay sila, tinataga daw sila nung sinasakyan nila, malaki daw singil sa kanila para makarating daw sa kanilang tahanan. okay, so yan naman po ay amin pa po rin pinag-uusapan. Siyempre, regarding the TODA, no, nahanap buhay din naman ating mga tricycle driver. Doon sila kumikita rin paggabi. Pero yung tungkol naman po sa pag-cater ko mga libreng sakay, we are still planning for that. Pero sa transportation po namin, salamat sa Diyos na approve ng aming LTFRB na meron na po kaming hindi man libreng sakay but the city government of Calacat through our municipal mayor, ginawaan po ng paraan na we will have already the biyahe from Calacat to Pasay, 2 bus. Maraming natuwa dyan. Since they will be going to Lemery Isa rin pa. kasi ang inano niya sa... Opo. And also, yung isa pa po naming means of transportation, siyempre from ating Highland going to Poblacion, meron na din po kami propose na sasakyan na parang less ang pamasahe, especially our students, na mas mababa naman kaysa pag-arpila ng tricycle, na mga ganyan. Kailan ba to mangyayari? It is already, yung pong sa bus namin, it's already operating. And yung pong sa atin within the Poblacion to Upland, that is still, we are negotiating for the, ng makakakuha ko ng practice. Ano po yung natin, mga programa dito na talagang gustong-gusto ng mga nasakupan ninyo at kapalagay natin hindi lang makakalimutan? Oo, siyempre po, yung nasa isip, sobra po tayo sa educational natulong. Yan ho, hindi na ho yung makakatkat. At saka siyempre yung ating nasa lakas, ang ating sa health. Nakakatuwa po. Balikan lang po natin yung mga natin, yung mga industry po natin dito sa tubuhan sa mga magsasaka. Ano pa ito mga, di ba active ang mga tubo natin dito? Dati po yung talagang aktibo dahil talagang mga... Pero sa ngayon po? Meron pa din naman pong pailan-ilan. Hacienda po ba ito? Wala ho. Dito Wala ho nga hacienda dito sa... Ito sa administrator, nagkakandak din kayo ng mga yung livelihood para dyan sa mga magsasaka. Super po. Yan ho ang pinakamalakas Kasi namin para naman ngayon. yung tulong ng national government, makarating sa local government. Opo. Pinakamalakas na din ho namin talaga ang livelihood programs. Talagang we almost have 40 plus na livelihood program.
We have in charge naman po ito sa CACP at talagang pong super po na nakakatuwa na maraming natutulungan. Also, lahat po, grabe po. May nito mention, but siguro mas mainam na kung ang head namin din ang makapagsasalay at kukonsume ng maraming oras. Pero ito po isa sa pinakamalakas natin na programa, ang livelihood program dito sa lungsod. Yung livelihood talaga. Opo. Sa darating na pasukan, admin, dito sa darating na pasukan, nakahanda pa yung mga mga personnel natin sa pagbabantay sa mga eskwelahan, sa mga kabataan. Yes po. Napaka-aktibo naman po natin ang ating siyempre yung mga TMG natin dito within sa mga traffic, but our kapulisan, they are very supportive na mga nakadeploy po, especially along the highway. At yan naman po sa pabukid, siyempre, nagagamit naman po ang tunay na serbisyo ng ating mga barangay functionaries. Ano po? So, wala akong problema. Siyempre. Ito rin sa kasi sa mga eskwelahan din, mayroon din mga road signing at saka mga sign ng mga eskwelahan na walang mga sign. Kaya napakadelikado rin sa mga kabataan. Okay. Gaya ng mga street light. Okay. Street lights, ayan po, isa pa din namin ipinagmamalaki. Ang buong highway po namin, even ang ilang kaloob namin, ay mga solar po, pero dito po sa aming highway, ay both sides and we have the street lights. Ano po yung ma'am, yung mga importanteng impormasyon na pwede mo may pagkaloob nyo sa amin tungkol po sa yung buod na mga programa ninyo na talagang napaka-importante, at saka yung mga challenging na naranasan ninyo sa inyong panunungkulan. Excuse me. Okay. Ang hirap na kung ano. Medyo naida din si namin. Sige po. Ito nga po na ako ay napaparito sa galing ka sa DepEd. Pero bakit ako ay nandini? I'm 70 years old because I'm inspired of what we are doing, what the LGU is doing bilang isang dating nasa paaralan. Alam naman nyo ang trabaho ng DepEd. I thought mas iba, but grabe. Sobra ho naman na napaka-visionary ng aming mayor. Lahat ho kami ay working hard. Ano po. So, alam nyo, etong mga programang ito, inuna namin, although marami tayong mga programa, hindi namin kinalimutan ang papa-strengthen ng values and character. Isa namin to nasa mantra, na sa paggawa ng mabuti. Sabi nga namin, gawa kami ng gawa, but yung values formation. So, sa kasalukuyan po ay talagang we are almost 3 years na isinusulong namin after the cityhood and 12 character traits. Isahin ko sa inyo, ito po ipinagmamalaki namin, and I think most of the cities and municipalities ay meron. Kasi yung 12 character traits natin, yung faithfulness, alam na natin po yan, yung creativity, yung empathy, courage, patriotism, integrity, na ngayon po as ng buwan ng June. Tapos po resilience, hospitality, discipline, the respect, responsibility, and of course yung December natin, pagiging grateful. Everything that we did, of course, we also want that the people appreciate what we did. Ano po? So that is the way when you are thanking God, when you are appreciating our programs, that is an inspiration for us to continue. But anyway, siyempre po, talaga naman trabaho ito. It's our responsibility and we are all accountable for everything we are doing. So, bukod po doon, we have the 12 character, we have the 12 pillars. Lahat kami, the department, the service department, meron kaming title. We have Dinasa Tiyaga. Ito na nga po ang mga livelihood program. We have Dinasa Tibay. Of course, masusi ang infrastructure namin. Ano po, nasa lakas. Tayo ay national awardee for ang ating sa nutrisyon. Bukod sa livelihood programs,
Yung mga ibang ano pa natin, kagaya ng mga mission. Ano mga mission natin dito sa Alcala, sa bayan ng Alcala. Kagaya ng nagkakandak tayo ng medical mission, dental mission, prayer mission. Nag-ano rin ng kalakalan. Yes, super po. Marami po kami na ganyan, na nagkakanda kami ng mga medical mission. Ano. At siyempre, lahat ng sector. I think lahat namin ay binabalanse. Everything ay we are doing. Ano po. At yun nga po pang aming sa bilis. Imagine, how we cater the people para sa aming tables, pag-servisyo ng mabilis, so compliance sa ARTA, pero nagagawa natin yan. Ano pa ba? Please dictate me. Ano po, madami yan. At we won second place in the national for the implementation of, yung best po ang ating city mayor for the implementation of this programs na ano po kami sa national second place. At ito na po yung pinangahawakan namin na lahat po ay magagawa natin ng remedyo. Maaaring hindi pa naman po totally na aming target na yung aim natin, layunin. Pero napakabilis. Mabilis po. Hindi dahil ako'y nandinis sa munisipyo. Pero witness po ako talaga ng kung ano nangyayari. At ang isa pa po na sa maikling panahon na cityhood, imagine, we bought the 17 hectares in Tamastilisan, and that will be our commercial or the convergence ng ating nandyan na po ang lahat ng malalaking establishment. Siyempre, yung aming museum, everything po doon sa Tamastilisan, ang ating transportation, lahat-lahat po ay doon na Coliseum, ano pa ba yan? Ang dami-dami namin doon na programa. Pero tungkol sa kalinisan sa inyo dito, napakalinis ho ng Alcala. Yan ho ang mga dinadaig dito sa ating mga residente. Yan po din ang isa kong pinagmamalaki. We have that Inis Ganda program na alam ko po ito ay nagsasana all. Iba't ibang mga... Sana all. Opo. In almost 3 years pa lang city, yung pong Inis Ganda namin, hindi lang ikaw ay nag-iimis, ang concern natin talaga cleanliness. But as we implement that cleanliness program ng ating city enro, ay sinasamahan natin ng ganda. As dinidevelop natin ang turismo, at sabi nga, yung Inis Ganda, ay tugon na din sa isa nating character traits na hospitality. Kasi pag inimis mo, pinaganda mo ang iyong tahanan, ang barangay, the tourists will come and the visitors of every house ay matutuwa. That is hospitality. Hospitality is welcoming na talagang maging awesome ang mga darating. So yan po ay ginagaranti ako sa inyo. At hindi lang yung beautification, lalo ng cleanliness, lalo ng ating mga ilog, implementation ng ating mga kapaligiran. Mayroon po ba kayong nais mga idagdag pa rito, ma'am, sa mga sinasabi? Napakarami po sa idadagdag. Pero ano po yung motto ninyo dito sa inyong municipal? Yung motto. Dito sa Kalaka, tama ang gawa. Dito sa Kalaka, tama ang gawa. Ayun. Kasi gawa kami ng gawa. Naalala ko na. Pero gagawa ka ng Gagawa tama. ka. Ano po? So we are guided by our 12 character traits. And we are guided, our mission and vision guided for our 12 pillars of how we implemented our programs and projects. Marami pa pong iba. Okay. Siguro, yun lang siguro muna. Yan Thank po you. na lang siguro, Christina, Madam Administrator. Kasi baka mamaya makaabala pa kami sa iyong mga ibang gawain dahil alam nyo napaka-busy nyo po sa inyong municipal. Kaya nga ngayon, di na namin patatagalin ang aming sa inyo. Basta makakarating naman ang inyong inanaig sa nasyonal. Siguro by next week, magkakaroon na tayo ng dyaryo sa Philippine
expose dito sa Alcala. So, sa last po, sabi ko nga ho, madali kang magpahayag, mag-testimony dahil isinasagawa, dahil nararamdaman, at yun po ang aming intention. Yun. Maparating sa lahat naming mga mamamayan, kalakasin, to our very visionary, masipag naming city mayor, Opo. ang tunay na pagdama sa mga taong bayan. Napakasarap. Gandang umaga po. Gandang umaga po, Christina. Okay, gandang umaga. Madam. Okay. Thank you.